ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Dahil ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniskam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, Bayaldo. Yan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya, Bayaldo, na once upon a time, nag-TNT ako. Na once upon a time, illegal alien ako. Once upon a time, nagtrabaho ako na undocumented. Yun no. Yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang niya sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magtati-TNT lang. Minsan hindi ko nasisisi yun, Bayaldo. Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi mo magwawalang hiya sa bansa na yun. Hindi mo sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yun. Pupunta ko sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate, Bayaldo, kasi isa ako na ganun. Na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano ho magiging walang integridad? So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. You tell me, bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi? Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino, Amerikano, hindi po ako nagnakaw doon. Hindi ba ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika? Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po akong kaso ni isa dito sa panluloko, pagnanakaw. Wala po akong in-scam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Pagkatapos sasabihin, nanluloko. Ano niloko? Alam nyo, alam mo ba, isa lang ito kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas ka Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko, sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Parang ka talaga dyan. Pagdating sa eleksyon. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Lelo, lahat po, Okta Research, lahat po ng 8 yata nagsasurvey, number 1 po ako. Okta Research. Ano hong gagawin natin? Pagkatapos may tumitira pa, dalawa, sobra-sobra may, magkapatid pa. Ano magagawa natin? Yun yung tingin ho ng tao Ang dahilan siguro dyan, dahil tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest. Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman. Si Rafi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na po kami. Na ikukumpara po kami
sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir. Wala pong binigay. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Lumapit po kami kay ganun. Ang binigay po ay 50 pesos, pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan, mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay Ramon, kay Ben, kay Rafi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin ito mga ito sa gobyerno. Testingan ho natin. Siguro naman kay Sen Rafi, hindi naman ho na kami napahiya. Tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Araw-araw ho, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians because we walk the talk. Hindi rhetorics. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin. Huwag niyo ho kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung kaya mo ibigay ngayong araw. Yan po yung ginawa ko sa DSWD. Yung pamimigay ng AX dati, ng DSWD. Dati, abutin ka ng 1 linggo. Pabalik-balik yung pobre. Pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako ho nagpaumpisa ho niyan. Bakit mo pa pagbababalikin yung tao? Ngayon kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami yung bagatubili. Sasamahan namin yung tao na yun kung sino ang nirereklamo niya. Haharapin namin, kukumprontahin namin. O siguro kasi pag pumunta sa pulis, pumunta sa korte, napakahaba. Kami ho, diretso. Siguro, hindi ho kaya. Because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda, from Ramon, from Ben, from Rafi, from myself. Siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ho ninyo, nanloko, nanlinlang. Ano ho nilinlang? What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kaming masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo nung dumating po ako noong 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinimimigay ho namin itong hawak-hawak ko po ito. Galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya yung ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapakasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Ining. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Dagdag ka ng dagdag, comment ka ng comment, mga pulburonik, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kasi comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika siya. baka po pwede mo sa 2020, ikaw kaya tumakbo na pagkakulo. Ikaw na lang kaya. You run as President of the Republic. Okay, Speaker. Or yung isa yung or Cornig, gusto niyo tumakbo kay Senador or Congressman, kayo mag-Speaker. Yung isa naman ho dyan ang dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito dapat gawin. Hindi yung tira ng tira.
Kasi alam niyo ho bayan, itong mga vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba yan? Monetize yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin ng malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung Daang libong dolyar pong kinikita niya. Ganun ba? Sino mo yung followers sa Facebook? O yung isa naman na kalaya sa kulungan dahil sa estapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki, dahil maraming views pero kahit na fake news. O meron pa dyan, yung abogado, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyanan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas ng opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala po mapuntahan. Bakit hindi po, yung iba galing pa po sa Cordillera, bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll. Ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiente. Na galing po na dati po undocumented alien, na illegal OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. Ngayon, kung sasabihin ng COMELEC, Erwin, ayaw namin. This will be it. Ngayon, pagdating sa May 12, hindi na po ba tayo makapagantay? Ilang buwan na lang mga January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw niyo sa mga tulpo, di wag huli niyo iboto sa Erwin Tulfo, wag niyo iboto sa Ben Tulfo. Iboto niyo huyin dyan yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Nakakatulong ba? Huwag na ho tayo maglukuhan. Niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon po, tragis. Pardon my French bite. Okay lang yan. Pero, yun ho, nakakasama ng loob eh. Samantala ho kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hindi lang ko napapublicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos ito mga vlogger rito, bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga, na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila? Bakit hindi po yun ang tanongin ho ninyo? Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang kredibilidad? Marami ho dyan na walang kredibilidad. Pag sinabi mo? Pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Huwag na ho tayo magboto ng senador, huwag na tayo magboto ng congressman, huwag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang, marami nga ako nandiyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Dami. Sus Mariose. Nagdakaw talaga na pera eh. Para matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing. To feed his family, to feed his children, to give better education to his family or children. Lahat ho siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit ho yung mga mayayaman dyan na nagre-reklamo yung mga bata, walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagre-reklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon po, doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, CQ, janitor, saludo po ako sa inyo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was
like that. Katulad niyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Because you do not have the chance, because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan, Kong, lumaban ka talaga ng patas. Yan ang Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po yun ikinahihiya, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po ikinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po in-scam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Dito wala rin po akong kaso, mga kababayan at hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. And why is that na ngayon, walang kredibilidad, walang karapatan magsilbi? Why? Isa lang po akong Pilipino, I'm an ordinary guy. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. Gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my two kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba yan? Hindi. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Yun ang masama pa sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I've worked 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na niloloko ko ang taong bayan. Why? Wala po ako niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the U.S. na they start. At huwag kalimutang mag-like and share sa ating mga YouTube channel. Alam palagi kayo updating sa aking mga upload.